So patuloy po tayo sa ating pong serye na tinatalakay, and this is about partnership in the gospel. Sabihin nga po natin, partnership in the gospel. Partnership in the gospel. Okay, so yung overview at ang concept ng mensaheng ito ay nakapaloob sa katotohanan na bawat isa ay dapat kabahagi sa misyon ng ating pong Panginoon. We are part of one body, ika nga. So, sa isang katawan, ini-exercise po natin at ginagawa po natin sabay-sabay with collaboration, with partnership, ang misyon na ipinapagawa sa atin ng ating pong Panginoon. So, dapat wala pong naiiwanan, lahat po tayo ay nagpa-participate. Mayroon po tayong kanya-kanyang bahagi sa kaharian ng ating pong Panginoon. At kung ano yung potential na gifting na mayroon po tayo, doon po natin ito ipinapagamit kay Lord. Dapat ito po yung nagbibigay ng karangalan at kaluwalhatian sa ating pong Panginoon. Isa po yung purpose ng ating pong buhay. Isa lamang sa pinakamahalagang layunin ng ating pong buhay ngayon. At ito po tayo po yung magbigay ng karangalan sa ating pong Diyos. Amen. So, here in Philippians chapter 1, verses 3 to the following verses, can we stand and open our Bible from the book of Philippians chapter 1, verses. Okay. And says, I thank my God every time I remember you in all my prayers for all of you. I always pray with you because of your partnership in the gospel from the first day until now, being confident of this, that he who began a good works in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. It is right for me to feel this way about all of you, since I have you in my heart, and whether I am in chains or conforming the gospel, all of you share in God's grace with me. God can testify how I long for all of you with the affection of Christ Jesus. And this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless for the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes through Jesus Christ to the glory and praise of God. Let's pray. Hallelujah. We thank you for this morning, O God, for this wonderful morning that we are here once again. And we acknowledge your very presence in the midst of us in the person of the Holy Spirit. Truly, Lord, that you are here in the midst of us. And we feel your very presence, O God, this morning. Your message through the preaching of your word, O God. Maging sa mga nasa online, Panginoon, saan man sila naroroon. Abutin mo po sila ng tinig, ng iyong biyaya, ng iyong mensahe, na ito po ay magbigay sa amin ng divine connection, O God, sa misyon na paggawa niyo po sa amin. Hayaan niyo po na maunawaan po namin pagkakakilala sa iyo, Panginoon, kaliwanagan, katotohanan. We thank you once again for the victory. This we pray in Jesus' name. Says Amen. Okay, so yan, makakaupo na po tayo sa biyaya ng ating pong Panginoon. Yan, so last time, yung first part ay tinlakay po natin. Ano ba ang kahalagaan ng partnership? So, partnership, number 1, can help a pastor or minister in lightening his load and avoiding overworks. So, pinakita po natin na minsan,
ang nakikita lamang po natin na nagdadala ng pasanin ay ang mga leaders sa ating pong church. Pero kapag tayo po ay partner, at kabahagi sa mga bagay na ginagawa po ng mga leaders, so nagiging kagaanan po ito sa kanya. At kapag nagbigay po tayo ng kagaanan or inspiration sa mga bagay na ginagawa niya, gaano man ito kahirap, ito po'y nagiging successful. Ito po'y nagagawa ng may katapatan at kagalakan sa ating pong Panginoon. Amen. Hindi man natin magawa yung ginagawa ng mga leaders po natin sa church, pero kapag tayo po ay partner, sa mga bagay na ginagawa niya, so nakikita po natin yung magandang resulta, mga minamahal kong kapatid, na iiwasan yung tinatawag pong overwork. Okay. And by worse, mga minamahal kong kapatid, kapag na-overwork kasi ang isang leader, so nagre-resulta po ito sa burnout. At ang burnout ang isa sa pinakamalaking kalaban ng isang minister. Based sa napakaraming mga testimonies na isa sa pinakamalaking kalaban sa panahon po natin ngayon is the burnout. Maging sa bawat isa sa atin, kinakailangan ma-avoid po nating burnout. Sa mga leaders ng ministries po natin, kinakailangan ma-overcome po natin yung burnout. Sa papanong paraan, kinakailangan nagsasama-sama, nagtutulong-tulong po tayo na pasanin, yung responsibility na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Sa Galatians chapter 6 verse 1, ganito pong sinasabi po ng Bible. Galatians chapter 6 and the verse is 1. It says here, okay, brothers and sisters, if someone is caught in a sin, you who live by the Spirit should restore that person gently. But watch yourselves, or you also may be tempted. Okay? Verse 2. Okay? In verse 2, carry each other's burden or burdens, and in this way you will fulfill the law of Christ. So, ganun po ka-importante, yung pagtutulungan. Okay? Hindi natin dapat sinusolo yung responsibility, yung work. Kasi kapag ginawa po natin yan, pwede po tayong ma-overwork, mga minamahal kong kapatid. So, kapag tayo po yung partner, according to point number 1 po natin, can help a minister in lightening his load and avoiding overworks. Dapat, from the start to finish, mayroon po tayong energy, at na-perform po natin with excellent yung task ng ating pong Panginoon. Dahil kung mayroon man po tayong dapat ibigay na pinaka-excellent sa buhay na ito, number 1 po sa ministry, number 1 po sa kaharian ng ating pong Panginoon. Dapat ibinibigay po natin sa Diyos ang pinaka-the best, ang pinaka-mainam para sa ating pong Panginoon. Saan ka mang ministry naroroon, so dapat yung ating pong objective, binibigay po natin yung pinaka-the best kay Lord. Hindi ka lang nandiriyan as a decoration. Okay? So tinawag ka ng Panginoon for a purpose. At ang purpose na yan, dapat nag-i-excel po tayo sa ministry. Amen. Sa trabaho, alam po natin yan, na kapag gusto mong ma-promote, dapat meron pong magandang performance. Ang pinag-uusapan po dyan, performance. At minsan nakakalimutan po natin ang kahalagaan ng performance sa aspeto po ng ministry, sa aspeto po ng church. Minsan may narinig po akong isang awitin ni Bobby Duclayan, ang title po ay, "Di pwede ang pwede na." Okay, bakit sa secular, ginagawa po natin ang pinaka-the best, para magbigay ka ng malaking contribution sa aspeto po ng kanila pong success. Pero bakit sa ministry nakakalimutan po natin na ibigay ang pinaka-the best sa ating pong Panginoon? So here in this part, makikita po natin na kapag nakikidala po tayo sa isang pasaning, gumagaan. Amen. Walang bagay na mahirap, walang bagay na mabigat kapag tayo po'y nagsasama-sama at kapag tayo po'y nagkakaisa. Pero kapag pinapaubaya po natin ang mga pasanin sa mga leaders lamang po natin, doon ay pwede pong ma-overwork. Okay? Doon ay pwede pong hindi maibigay yung pinaka-the best na performance. Amen.
So gaano po ka-importante ito, mga minamahal kong kapatid? Tinlakay po natin yung first part na every Christian are called to be part of the task since we belong to one body. Amen. So, yung aking pong tagumpay ay tagumpay po nating lahat. Yung mission ni Jesus Christ, dapat mission po natin yan. Yung passion ni Jesus Christ ay passion ng bawat isa. Amen. At yung concern sa kaharian ng ating pong Panginoon, dapat lahat po tayo ay nagpa-participate po dyan. So, number 2 na point po natin, mga minamahal kong kapatid, is partnership produces great results. Sabihin nga po natin, partnership produces great results. According to verses 5 to 6, can we read these passages? Okay. Verses 5 to 6, ganito po ang sinasabi ng Bible. Because of your partnership in the gospel from the first day until now, being confident of this, that he who began a good works in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Napaka-popular ng verse 6. Madalas na ginagamit po ito as quotation. Sa may mga or sa mga binibigyan po natin ng inspirational na message. Kasi ang ganda nga naman dito, di ba? Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion. Na kapag ka nagpasimula ka ng magagandang bagay at ang Diyos ang nagbibigay ng pasimula, amen. At ang tawag po sa pasimula na ito is good work in you. Amen. At kapag ang Diyos ang nagpasimula ng mga magagandang bagay, then, ang sabi po ng last part, will carry it on to completion. Amen. Pero alam niyo po ba, yung context ng verse 5 is from verses 3 to the following verses. From verses 1 to the following verses. Part po ito ng partnership according to verse 5. Okay, if we go back to verse 5, hinighlight ko po yung word po, paki-highlight nga po doon sa aking pong slide. Ano po yung verses na yan, mga minamahal kong kapatid. Okay, ng slide ko po sa mga verses. Second slide, para makita po natin yung second slide. Yan. So, ang sabi po ng verse 5, because of your partnership in the gospel. Hindi pa pwede paghiwalayin yung verse 6 sa verse 5. Ito po ay connected. Naka-chain po ito, mga minamahal. Minsan nag-shortcut lamang po tayo at ang ating pong siniselect, is the verse 6 sapagkat napaka-inspirational nga naman ng talatang ito. But according to verse 6, connected po sa verse 5 na may kinalaman po ito sa ating pong partnership. Kaya nga ang sabi po sa first part ng verse 5, because, say it, because. Yan, because of your partnership in the gospel from the first day until now. Ibig sabihin, hindi po sila nagsawa sa partnership. Hindi po sila naubusan ng energy. Hindi po nanghinawa, sa pagsusuporta sa mga bagay na napasimula ng ating pong Panginoon. That's why pagdating po ng verse 6, it says, verse 6, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Amen. Are you a partner in the ministry? Are you a partner in the mission? Amen. Kapag ka-partner ka ng mission, mga minamahal kong kapatid, makikita natin na yung tagumpay ng isa, naging tagumpay po natin lahat. At nakikinabang, nagbibenepisyo ang bawat isa sa kaharian ng ating pong Panginoon. Okay? So partnership is one factor that contributes to the growth of a church. It has the potential to accomplish the mandate and create a good atmosphere. Good atmosphere. It should be contagious. Dapat ito po yung nakakahawa. Amen. Kasi kung ang nakakahawa ay ang katamaran ng isang tao, delikado po yan. Dapat ang partnership ay nag-create po ito ng
good atmosphere. Amen. Pag maganda po yung atmosphere ng isang lugar, pagpasok mo pa lang, mabless ka na. Amen. Mahahawa ka na. Maaapektuhan ka na. Mayroon po itong magandang influence and effect sa buhay po natin. Yung isang kaibigan po natin, nag-migrate sa napakalamig na lugar. Okay. At nung unang post niya po, dahil winter po doon, affected siya ng atmosphere po doon. So wala siyang magawa kundi mag-jacket at gawin ang lahat para at least ay makasurvive siya doon sa atmosphere na yan. Pero dapat nag-i-enjoy ka dyan. Amen. Alam niyo po ba, mga minamahal kong kapatid, na ang ganda po na maging atmosphere ng partnership sa isang church. At ang success ng isang iglesia, ay hindi po ito nakadepende sa dami at sa yaman ng mga members. Last Thursday, meron po akong ka-meeting na couple, na mga missionaries. And shinare niya po sa akin yung isa sa kanilang partner na church kung papaano po nakapag-build ng third floor na building na napakaganda talaga. At kung yung kanila pong mga members, hindi po mayayaman, hindi po sila maraming mga members. Kukunti lang talaga yung mga members, pero grabe po yung atmosphere na kapag ka nag-connect ka sa church na yun, mahawa ka talaga. Ma-feel mo na that you are part of the church, that you belong to one body. Mga minamahal kong kapatid, at nung nagpapatayo pa lang silang church, kwento sa akin, na ibang klase talaga yung kanila pong effort at partnership para ma-build yung third floor, na building. Hindi po biro yung kanila pong effort. At kung wala pong partnership and collaboration, hanggang plano lamang po sila. Hanggang isipan lang yung kanila pong goal. Amen? Wala pong halos mayan, mga simpleng mga tao lang, yung mga nandoroon, mga minamahal kong kapatid at nakakatuwa. Kasi minsan talagang naghamunan pa talaga sila, mapatapos lang yung building na kanila pong pinapagawa. Naghamunan pa sila. Alam niyo, nung pasimula pa lang ng kanila pong simbahan, wala po talaga kahit mga nakamotor, wala pong nakamotor. Pero kapag pumunta ka ngayon doon sa kanila pong church, puno na po yung parking ng mga nakakotse. Amen? It is because of the partnership. Amen. At minsan, para lang mapatapos yung kanila, hindi ko naman ito sinasabi para sa inyo. Gusto ko lang makita yung magandang result na nangyari because of this word partnership. Amen. Minsan naghamunan pa yung mga members at mga leaders. Okay, hindi natin mapatapos yung simbahan eh. Ano kaya dapat natin gawin? Yung isa ay naghamon eh. Sabi ng isa, kung gusto nyo, ibinta po natin ang ating mga kotse. para maipagawa yung church. Sabi sa isip-isip ko, bakit may kotse ka ba? Amen, minsan masarap maghamon kapag kayo wala kang ganyan, di ba? Pero, nasabi ko po yan, mga minamahal kong kapatid, para makita po natin kung gaano po sila ka-willing, kung gaano po sila what we call this, mga minamahal kong kapatid, kung gaano po sila ka-involved, sa misyon na pinapagawa sa kanila ng ating pong Panginoon. Kaya makikita po natin, na ito po'y dapat contagious, ito'y nakakahawa. Partnership is one factor that contributes to church to growth of the church. Kapag wala pong partnership, wala po tayong maaasahan na growth. Wala po tayong maaasahan na maturity. Kaya nga yung preaching po natin every Sunday, sermon, yes, preaching po ito, nagbibigay ito sa atin ng inspiration, pero kung wala po kayong partnership through discipleship, so hindi po mag-grow yung mga mananampalataya. Kaya dapat tayo po yung nag-i-effort after ng service po natin. Dapat hindi po ito nagtatapos sa sermon lamang. Dapat meron po tayong ginagawang collaboration, meron po tayong ginagawang partnership. Ano yung part po natin? Anong responsibility natin as leaders? Okay? As members of this church, nagdi-disciple po tayo.
Okay, nagwa-one-to-one po tayo, nagmi-mission po tayo. Yung mission di naman kinakailangan gawin mo kagad sa Mindanao. Pwede kang mag-mission sa mga kapitbahay, sa iyong mga kasamahan, sa trabaho, sa iyong mga kasamahan sa bahay. Amen. So pwede po natin gawin ito sa isang napakasimpleng pamamaraan. Basta nakikita po natin yung magandang result, mga minamahal kong kapatid na nangyayari. Amen. So, it should be contagious. Dapat contagious, nakakahawa, nakaka-boost, ng energy, na kapag ka-connected ka, nagiging kaisa ka, nagiging kabahagi ka, sa misyon na ginagawa po natin. So, partnership produces great results. Amen. Pag gusto po natin na magkaroon ng magandang resulta, dapat meron po tayong bahagi. Look at Paul, sa kanya pong misyon. According to the church history, si Paul ay nag-travel for about 10 miles in his missionary journey and established 14 churches. At isa po tayo, sa resulta ng pagmimisyon ni Paul sapagkat siya po ang apostol ng Gentiles. Nag-focus po siya sa kanyang misyon abroad, mga minamahal kong kapatid. At makikita po natin na hindi po ito ordinaryong misyon. At hindi niya po ito kayang gawing mag-isa. Yung mag-travel ka for about 10,000 miles from Jerusalem, yung mangaral ka halos sa buong Asia at halos sa mga Gentile churches, ay si Paul po yung nag-establish. Pero hindi niya po ito magagawang mag-isa kung wala po yung partnership ng mga kapatiran. Kaya nga yung Book of Philippians intentionally ay sinulat po ni Paul para magpasalamat sa kanila pong partnership. Yun nga po yung context po natin. From verses 1 to the following verses, puro pagpapasalamat po ang sinasabi po ni Paul sa Church of Philippians na hindi po siya iniwanan ng mga mananampalataya na naging kabahagi ang mga taong ito at mayroon po silang participation sa ginagawang misyon ni Paul. Amen. According to chapter 4 verse 15, can we go back to this verse? Chapter 4 verse 15. What I mean, mga minamahal kong kapatid, dito muna tayo sa chapter 4 verse 15 ng Philippians. And it says here, moreover, as you Philippians know, in the early days of your acquaintance with the gospel. Sa ibang translation, not just acquaintance, kundi partnership. Amen? Partnership with the gospel. When I set out from Macedonia, not one church shared with me in the matter of giving and receiving except you only. So mayroon pong partnership, mayroon pong involvement yung mga taga-Philippians, yung taga-Philippi, mga minamahal kong kapatid sa part ng mission po ni Paul. At makikita po natin, napaka-clear ng sinasabi po ng verse 15. Amen. Amen po ba? Kaya makikita natin na ito po ay may magandang epekto at may magandang resulta. Gusto kong ipakita sa inyo yung missionary journey na establish ni Paul, na narating po niya at naging successful ang kanyang mission. Paki-slide nga po ng mga pictures diyan, sa atin pong pang 7 slides. Okay. First missionary journey, second missionary journey, and third missionary journey. Okay. From first missionary journey, makikita po natin, hindi masyadong malawak pa yung lugar na kanya pong narating. Limited pa. Siguro, baka yung resources, baka yung partnership ay hindi pa masyadong nai-establish sa mga kapatiran noon. In fact, meron pa itong mga arguments na si Paul ay pumunta pa ng Jerusalem para i-approve yung kanya pong misyon sa pamagitan po ng mga apostles ng mga taga-Jerusalem. And then, makikita po natin his second missionary journey. Look at his second missionary journey. Okay.
Medyo lumaki-laki na po dumami na po yung lugar na kanya po napuntahan. Mas malawak na po yung naabot ng gospel. Amen. Amen. Nung kanyang second missionary journey, mas marami na po mga churches na na-established. And I believe na mas marami na pong partner si Paul sa mga panahon pong ito. And look at his third missionary journey. Okay. Ayan, nakarating na po siya hanggang sa Rome. Okay. Hanggang sa Macedonia. Okay. At sa napakarami pang part, ng lugar sa Asia, mga minamahal kong kapatid, hanggang sa Sidon, hanggang sa Achaia, hanggang sa Cyprus, hanggang sa Crete. Nakarating po siya para establish yung church. Mga minamahal kong kapatid, at hindi niya po ito magagawang mag-isa. Mayroon po siyang partner sa misyon. The same with our passion. The same with our burden. Na napakalawak ng ating misyon. Napakarami po nating responsibility. Napakalaki ng ating responsibility. Napakalaki ng ating pong task. At magagawa po natin itong lahat kung tayo po ay magiging partner sa misyon. Mahirap gawin yung misyon kapag ka mag-isa ka lang. Yung nafe-feel mo na parang wala ka ng support. Yung parang wala nang nagpre-pray sa'yo. Yung parang wala nang nangungumusta sa'yo. Kumusta na, bro? Kumusta ng mission mo? Kumusta naman, bro, yung ministry natin? Yung parang wala nang pakialaman. Na kapag ka na-appoint ka as leader, parang ikaw na lang mag-isang nagsasagwan sa bangka. Ang hirap magsagwang mag-isa at makarating doon po sa destination. Pero kung sama-sama po tayong magsasagwan, kahit malakas ang alon, ang agos, kahit malaki ang mga alon, makakarating po tayo sa ating pong patutunguhan. And this is about the importance of partnership. Amen. Ang hirap talaga na, hindi ko naman sinasabi yan sa aking sarili, kundi gusto kong makita sa mga leaders po natin sa church. Di ba ang hirap na kapag ka na-feel mo na para mag-isa ka na lang? Nasaan na kayo mga kasama ko? Yung nag-a-announce ka ng meeting, nag-a-announce ka ng mga program, okay, ng mga planning, pero parang walang nag-a-attend, ikaw na ikaw nag-announce, ikaw na rin yung nag-a-attend. Saan na kayo mga kasama ko? Parang inipata ko. Di ba nakaka-burn out yung ganyang klaseng sistema? Okay, nakakaubos ng lakas, mga minamahal kong kapatid. Kahit hindi masyadong malaki yung trabaho na ginagawa po natin, pero kung nafe-feel mo na mag-isa ka lang na gumagawa, nakaka-burn out. Alright? Pero kahit gaano kalaki ng challenge, kahit gaano kalaki ng concept ng misyon, kapag ka na-feel mo yung collaboration, yung support at partnership ng mga kapatirang nakapaligid sa iyo, bro, tutulong ako, sasama ako sa iyo. Amen. Talagang na-strengthen ka ng ganyang klaseng inspiration, ng ganyang klaseng collaboration, mga minamahal, at nagpapatuloy po tayo. Kaya nga si Paul, kung babalikan po natin yung verse 5, gusto kong balik-balikan po natin yung verse 5. Ang ganda at mayroon pong mahalagang mensahe po si Paul, hindi lamang po sa Philippi, kundi maging sa bawat isa sa atin. From the first day until now. Yung partnership na nararamdaman ni Paul, actually, naramdaman talaga ito ni Paul. Hindi niya po ito pwedeng sabihin sa mga taga-Philippi kung hindi po niya na-feel yung support. Kung hindi niya po naranasan yung suporta. That's why it says here, because of your partnership in the gospel from the first day until now. Kaya kung babalikan po natin kay missionary journey, ang daming mga kapatiran na, di ba, na convert, ang daming lugar na puntahan ni Paul. Ganda ng resulta ng kanya pong pagmimisyon. And again, it is because of the word partnership. Amen. Praise God. Praise God. Sabihin po natin ulit, praise God. Praise God. Partner ako dyan. Partner ako dyan. Amen.
Hallelujah. Nalala ko po nung nagpapasimula po nating i-build yung church. Napaka-challenging At nakakapagod minsan. Pero nakikita ko yung suporta ng mga kapatiran na nakikita ko na hindi ako mag-isa. Amen. Sa ginagawa po natin sa church, nakikita kong hindi ako mag-isa. Nararamdaman ko sa mga kapatiran na kahit ang daming trabaho, then nandoon yung effort na mag-participate. Nandun yung effort na mag-connect. At sa tuwing nakikita ko yung ganyang klase mga kapatiran, lalo akong lumalakas. At walang dahilan para tayo po'y manghina at tumigil. Amen. Laging nagbibigay si Lord ng maraming reason para magpatuloy po tayo at maging successful po tayo sa ating pong misyon. Amen. So dapat ito po'y contagious. Nakakahawa. Amen. Nararamdaman mo yung nararamdaman ng iba, na-feel mo yung ginagawa ng iba na hindi po pwedeng hindi ako mag-involve. Yung makita mo yung kasipagan at suporta ng kapatiran, then parang nai-inspire ka na, wow, nakaka-inspire namang mag-support din. Amen. Ayon po ba? Amen. At ito'y nag-recreate at nag-produce ng napaka-the best na resulta. Praise God. One of the cause of some ministry failure is the lack of support. What we can see in the New Testament factor of growth is their partnership and support. Remember, hindi lamang po ito sa New Testament time, maging sa panahon po natin ngayon. Pero yung magandang example sa dapat po natin gamitin, yung service ng mga kapatiran sa New Testament na characterized ng kanila pong partnership, ng kanila pong effort. Look at Acts chapter 2 verse 42 to 47. Okay, ganito pong sinasabi ng Bible. Acts chapter 2 verses 42 to 47. Okay? Look at these verses. Yan. Verse 42 it says, they devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and prayer. Next verse, everyone was filled with awe at the many wonders and signs performed by the apostles. And the believers were together and had everything in common. Say it together. Together. They sold property and possessions to give to anyone who had need. Next verse. Every day, they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts. Verse 47. Praising God, enjoying the favorable people, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Yun po yung great result. Amen? Kaya lang kung ating pong i-observe yung context, makikita po natin yung partnership, yung collaboration, being together in the temple. Amen. So kung mayroon pong calling, kung mayroon pong mga meetings, per meeting, or ano pa mang mga meetings na involve po yung church or panawagan po ng ating pong ng mga kapatiran, nandoon yung support ng bawat isa. Amen. Verse 42, nandoon yung support ng bawat isa. Verse 43, verse 44, na kaya po nilang ibigay at isupport ang pangangailangan, ang anumang resources na mayroon sila sa pangangailangan ng iba. Amen. And verse 45 says, and sold property, they sold property and possessions to give to anyone who had need. Amen? Then, look at verse 47. Balikan po natin yung verse 47. Praising God and enjoying the favor of all people. Di ba nakakahawa yung ganitong klaseng atmosphere? Nakaka-attract. Kaya pala kahit
extreme ang situation na kanila pong kinalalagyan sa panahon ng New Testament. Nagpapatuloy po sila sa kanila pong paglilingkod. Nagtratrabaho po sila. Gumagawa po sila. Dahil, di ba, yung kasipagan ng isa, yung katapangan ng isa, ay nakakahawa sa maraming mga tao, sa maraming mananampalataya. Amen? Amen po ba? Praise God. Mas magandang mahawa po tayo sa ganitong klaseng character. Amen. Amen. Nakakahawa. Sabihin nyo, nakakahawa. Ang sarap mahawa nito. Hindi pala masama sa isang part yung salitang contagious or nakakahawa. Amen. Yung mahawa ka sa commitment ng kapatiran, na na-inspire ka sa kanya, wow, grabing mag-commit ng buhay ang taong ito. Amen. Kita ko, naglilingkod kay Lord. Nahawa lang ako sa mga taong naglilingkod na nauna po sa akin. Nakita ko yung kanila pong buhay, paglilingkod sa Diyos. Nakita ko yung kanila pong commitment. Okay, nakita ko yung kanila pong trabaho. At minsan nakita ko yung field na pinapagawa ng Diyos sa kanyang mga anak. And one day, ako po'y nanonood po ng TV. Okay. At nakita ko yung napakaraming crowd. At habang nanonood po ako sa napakaraming tao, hindi ko na mamalayan na umiiyak ako. Yung desire ko, yung passion ko na, Lord, ang daming mga tao. At gusto ko mag-share sa kanilang gospel. Hindi ko makakalimutan, December 25. Morning, lumabas ako ng bahay. At paglabas ko po ng bahay, kita ko yung mga tao sa kalsada, mga lasing, nag-iinuman, nag-videoke. Umiiyak ako habang naglalakad. Sabi ko, Lord, kawawa naman ng mga taong ito. Nagdiriwang ng Christmas pero hindi ka lang sineselebrate. Okay? Kasi kung si Jesus ang ating sineselebrate sa Christmas, susunod tayo sa kanyang kalooban. Amen. Magiging tapat at magiging banal tayo sa lahat ng aspeto ng ating pong buhay. Umiiyak talaga ako. So nakita ko yung burden, nakita ko yung passion ng mga ministers na sana maging kagaya nila ako. Sana magawa ko rin yung ginagawa nila. Na makarating ako sa iba't ibang mga lugar. Na makapag-share ako ng gospel. Na makapangaral ako ng ebanghelyo. Amen. Na magamit ako ng Panginoon sa ministry. So, nakita po natin na mayroon po itong, nagpo-produce ito ng napakagandang resulta. Okay. At dapat ito pong klaseng character ay nakakahawa. Amen. So, yung Acts chapter 2 verses 42 to 47, makikita po natin yung magandang result ng verse 47 nang sabi po dyan, praising God and enjoying the favorable people, and the Lord added to their number daily those who were being saved. Amen. Look at chapter 4 verses 1 to 3 ng Philippians. Philippians chapter 4 verses 1 to 3. Okay. And says, therefore, my brothers and sisters, you whom I love and long for, my joy and crown. I stand firm in the Lord in this way, dear friends. Alam nyo, kung i-observe po natin yung text, at ilalagay po natin ang ating pong sarili, doon po sa kanila pong sitwasyon, makikita po natin, iba po yung pananalita na ginagamit po dito ni Paul. Hindi po strange yung kanyang kausap. Hindi po stranger yung kanyang kausap. Feeling ni Paul na talagang napaka-close niya sa mga kapatirang ito. Feeling ni Paul na, wow, mahal naman kayo at alam kong mahal na mahal nyo rin ako. Hello? Amen. Kaya ang sabi po niya rito, therefore, my brothers and sisters, you whom I love and long for. Wow naman.
Amen. Yung excited ka na makita mo yung mga kapatiran. Amen. Excited ka na, di ba? Ilagay natin sa ating sitwasyon, kapag ka Sunday, excited ka na mag-attend dahil excited kang makita yung katabi mo. Hello? Amen. Dahil mahal na mahal mo siya at alam mo ring mahal na mahal ka niya. Amen. Di ba nakapagbibigay yan ng excitement? Hello? Kapag ka binaliktad po natin yan, kapag ka Sunday, yung natatamad ka na magpunta ng church, mag-attend ng mga prayer meetings, kasi ayaw mong makita. Okay, wag naman sana mangyayaring ganyan, di ba? Ayaw mong marinig, ayaw mong makita yung mga taong ito. There's something wrong. Wala pong relationship. Parang nafe-feel mo kasi walang support. Parang nafe-feel mo kasi hindi sila partner sa'yo. Hindi ka connected sa kanila. Okay? Pero si Paul, iba po si Paul, according to this verse, therefore, my brothers and sisters, you whom I love and long for, my joy and crown. Wow! Kaya pala si Paul hindi nauubusan ng energy na mag-serve kay Lord, na alagaan yung mga taong ito. Amen. Na, di ba, kahit nasa persecutions, kahit nakakulong si Paul nung isulat niyang Book of Philippians, yung kanyang damdamin, yung kanyang feeling, wow, gusto kong makalaya sapagkat gusto kong makita kayo. Amen. Buti na lang, hindi sinabi po dito ni Paul, ayaw ko na munang lumaya, dito na lang muna ako sa kulungan sapagkat ayaw ko muna kayong makita. Nakakalungkot po yan, mga minamahal kong kapatid, Okay? Hello? Ayon po ba? Ang isa po sa dahil kung bakit ayaw namin umalis ng sukat, kasi gusto namin lagi kayong nakikita. Amen. Ayaw naming mapalayo sa inyo. Pwede kayong magkaroon ng bahay sa ibang lugar, pero ang aming pong iniisip, paano na lang? Mahal na mahal namin kayo. Kaya siguro forever na sukat na to. Amen. Amen. Forever na produce na siguro to. Okay, so palakpakan muna natin si Lord. Marami naman nag-o-offer, di ba, ng opportunity, ng misyon. Pero darating po tayo dyan na magbi-mission po tayo sa ibang lugar. At yung church natin dito, ipagkakatiwala po natin, sa potential na leader na maaasahan na mag-i-extend, na mag-i-expand ang ating pong church. Pero as of now, mga minamahal kong kapatid, grabe po yung damdamin namin sa inyo. Amen? Amen po ba? Amen. Nagusto nga namin yung aming pong kinakain ay kinakain ninyo. At ang aming tinutulugan ay tinutulugan din ninyo. Amen. Punta kayo sa bahay para makita niyo yung tinutulugan po namin. Okay. Palagpagan po muna natin si Lord. That's mission. Amen. So, look at Paul. You whom I love and long for, my joy and my crown. Siyang kanyang kaligayahan. Amen. Ang mga kapatirang ito ang nagbibigay ng kasiyahan at kaligayahan kay Paul, at ito ang kanyang korona. Kung mayroon man akong reward, walang iba kundi kayo. Kung mayroon man akong crown, walang iba kundi kayo. Amen. Look at the last part. Stand firm in the Lord in this way, dear friend. Look at next verse, in verse 2. Okay. I plead with Judea and I plead with Syntyche to be of the same mind in the Lord. Verse 3 says, yes, and I ask you, my true companion, say, true companion. Okay. My true companion, help these women, since they have contended at my side in the cause of the gospel. Naintindihan niyo po ba yung sinasabi po ng verse 3? Yung kanyang relationship sa mga taong ito, yung mga babaeng ito, na partner ni Paul sa misyon. Nang sabi po niya rito, itong mga taong ito hindi talaga ako iniwanan. Ipinaglaban nila ako sa napakaraming pamamaraan. Ang sarap mag-mission kapag ka may nakikipaglaban sa'yo. Kapag ka may nananalangin sa'yo. Kapag ka may nangungumusta sa'yo.
kapag ka may nag-aabot ng suporta sa iyo. So, ang sabi po niya rito, help these women since they have contended at my side in the cause of the gospel, along with Clement and the rest of my co-workers, whose names are in the book of lives. Co-workers. Anong ibig sabihin ng co-workers? Kamanggagawa. So gumagawa ako dahil may kasama na puwersa. Kasamahan kong gumagawa. Si Paul yung nasa front line, but without knowing na ang daming nagbaback up sa kanya, ang daming nagsusupport sa kanya, ang daming partner ni Paul sa misyon. Kung kaya't makikita po natin yung na-produce ng partnership. Ano po yung na-produce? Great result. Amen. Praise God. Sabihin po natin, praise God. It has a great result with confidence, according to Paul, verses 5 to 6. Kapag binilagyan po natin yung Philippians, chapter 1, verses 5 to 6. Kanina, binigyan ko ng light na illustration, yung sinasabi po ng verse 6. Pero ipapakita ko po sa inyo, yung kahalagaan ng partnership according to verse 5. And then, pagdating po ng verse 6, look at here. Verse 6, yung partnership sa verse 5, from first day, from day 1 to finish. From first day to end. Ibig sabihin, mula sa pagpapasimula ni Paul na misyon hanggang sa panahon na siya'y bitayin at patayin, nandoron yung suporta ng mga kapatiran. Amen. And look at verse 6, mayroon po siyang confident. Is being confident. I'm being confident kahit ako'y bitayin. Okay? Kahit ako'y mawala na sa mundong ito, confident ako. Sabi ni Paul, bakit? Sapagkat nakita ko sa inyo ang pagkakaisa. Nakita ko sa inyo yung partnership na kahit mawala ako sa mundong ito, may magpapatuloy ng misyon. May magtatrabaho. Amen. May magsusuporta. At makakarating pa ito sa mas malaki at mas malawak na field ng pagmimisyon. Amen. According to verse 6, being confident of this, that he who began a good works in you will carry it on to completion. Ang ginamit po ditong word is carry it on. Carry. Yung completion pala, di ba, dapat dinadala patungo sa dulo. Patungo sa fulfillment. This is not about magic. Hindi ka pa pwede makakita ng success na parang magic na one day lang ang process. Na walang nangyaring collaboration, na walang nangyaring partnership. Ang sinasabi po dito ni Paul concerning completion is about carry it on. Come on, say it, carry it on. Carry it on. So dapat kasama kang nagbubuhat, kasama kang nagpapasan, gaano man kadami ng struggles, gaano man kahirap ng trabaho, pero kapag kasama-sama po tayong nagpapasan ng responsibility ng misyon na pinapagawa ng ating Panginoon, mayroon pong confident. Amen. Mayroon pong confident na mangyayari sa buhay ng nangunguna sa atin. Amen. Being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion. Di lamang yan, sabi pa ni Paul sa last part, until the day of Christ Jesus. Amen. Until the day of Christ Jesus. Wow, hallelujah. Hallelujah. Partnership should be characterized with 3 factors. Number 1, adoption, commitment, and participation. Amen. Dapat ma-adapt mo yan. Ma-adapt mo. Okay? Yung common na word ng adoption. Sino po ba yung nakaranas ng mag-adapt? Diba? Adoption. Yung tatanggapin mo siya. Yung aangkinin mo siya. Yung aariin mo siya. At kapag nilagay po natin sa mission, amen, at sa ministry, dapat mayroon po tayong adoption.
kaya nating tanggapin ito. Kaya mo mag-involve. Kaya mo mag-connect. Amen. Kaya mong tumayo. Kaya mong gawin yung mga bagay na yan. Adoption. Praise God. Kapag wala kang adoption, so hindi ka magsasurvive sa anumang misyon. The word commitment. Ito gusto kong balikan yung sinabi ko sa inyong commitment. Ano? Yung success ay hindi po ito, bagamat meron pong factor yung numbers kapag kamarami. At meron pong factors yung, di ba, yung yaman ng tao. Kapag ka may yaman yung mga membro, abay, malaki po yung potential na magagawa po nating mag-grow sa maraming aspeto po ng, sa maraming aspect ng church. Sa numbers, kay makakapagpatayo po tayo ng magandang facility, makakapag-mission po tayo sa iba't ibang lugar. Amen? Makakarating po tayo kung saan man tayo minamandate ng ating pong Panginoon. Malaking factor po yan. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon ay yun ang kailangan po natin. Ang isa po sa kailangan ng maraming grupo ngayon para maging successful po tayo is the word commitment. Kahit marami po tayong members, kahit may yaman ang ating pong members, kapag wala pong commitment, wala po tayong success. Wala po tayong mararating. Ang nagmamatter sa victory at sa success at sa completion is the word commitment. Amen? Praise God. Ito yung nagmamatter. Commitment. Amen, yung sinabi ko sa inyo kaninang church na simple lang, hindi naman masyadong mayayaman yung mga members doon. Hindi naman masyadong marami sila. Okay? Pero bakit nakapagpatayo ng hanggang 3rd floor na simbahan? Kasi it's about commitment. Grabe yung commitment ng mga tao doon. Ang tawag dito? Sinalaysay. Kwento sa akin ng kaibigan kong missionary. Grabe yung kanilang commitment, magugulat ka. Magugulat ka talaga. Na kahit yung mga estudyante nag-commit. Amen? Praise God. Isang building na ipinatayo ng isang missionary, alam niyo po ba, ang last na nagbigay ng pledge ay bata. Yan ang nag-complete ng fund. Bata, estudyante, siguro pambaon niya. Binigay. Kumbaga sa atin, wala nang worth masyado sa atin dahil small amount lang. Pero yung bata nagbigay, parang ito yung baon ko bibigay ko. At tinanong siya, bakit mo binibigay ito? Anong purpose mo? Naniniwala ako na kapag binigay ko ito, malaki ang magagawa nito sa misyon. It's about commitment. Alam niyo po ba na kahit kukunti lang tayo, just want to challenge you, kahit simple lang tayo, kahit kukunti lang tayo. Pero kapag ka na-boost yung ating pong commitment sa church at sa ministry, yung pinag-pray po nating malaking building, magandang facility, hindi po ito aabot ng 1 year. Amen. Amen po. Amen. 1 month lang yan. Amen, magagawa po natin yan. Kasi hindi naman po tayo mauubusan The more na nagbibigay po tayo, the more nagko-commit po tayo, the more na ang Diyos ang nagsusupply. Yun yung sabi ni Paul, verse 15 ng chapter 4, pagdating ng verse 19, yung context ng verse 19, anong sabi ng chapter 4, verse 19 ng Philippians? Look at this. And my God will meet all your needs according to His riches of His glory in Christ Jesus. My God shall supply all your needs. So the more na nagko-commit po tayo, the more na ang Diyos ang nagsusupply sa iyo. The more na open ka, bukas ang iyong kamay, the more na ang Diyos ang nagpro-provide at nagbibigay ng pangailangan po natin. So hindi ka dapat matakot na mag-commit, hindi ka dapat matakot na maging partner, sapagkat kapag kabahagi ka sa misyon, kasama natin ang Diyos. Dahil ang Diyos ang nagpasimula ng misyon. Amen. Praise God. Okay? Commitment and
participation. Say it, participation. Part. Are you part? Hindi ka pa pwede mag-participate kapag hindi ka part. Dapat maging part ka muna. Amen. May establish mo na yung relationship. Maging kabahagi ka muna. Maging kaisa ka muna. The word participation. Ito po yung action ng ating pong mission. Amen. Ng ating pong partnership. Ito po yung action. Mayroon kang participation. Amen. So, praise God. Sabihin po natin, praise God. Praise God. Hallelujah. Palakpakan po natin si Lord. Participation. Being part of God's mission. Amen. So, look at conclusion. We are intentionally and purposefully called to be part of the body. Christ's mission must be our mission. Jesus' passion must be our passion. My victory should be yours, and my failure can affect the most. Amen. So partnership can produce great result. Mga minamahal kong kapatid, nawa po ang mensaheng ito ay naunawaan po natin. Yung perspective nito ay maisabuhay po natin. At naniniwala po ako na kung ano po yung nagawa ni Pablo ng kanyang kapanahunan, dahil mayroon pong partnership yung pangangaral po ng gospel, magagawa rin po natin ito. Kapag naging partner po tayo, di ba? I believe that in just 2 years, 3 years, ang dami nating magiging churches. Mga lugar na hindi pa nararating ng gospel, mga provinces, na nangangailangan ng ebanghelyo. So mararating po natin yan. Mapapangaralan po natin sila. At makakapag-put up po tayo ng mga churches sa iba't ibang mga lugar. Ako'y natutuwa, pagka Sunday, busy po tayo. Last Sunday, tuwang-tuwa ako, busy po yung mga leaders. Yung iba, nagpre-prepare papuntang Naik dahil may misyon. Yung iba naman, nagpre-prepare papuntang Ilocosur dahil may misyon. At nakikita ko pagdating ng araw, lahat tayo ay magiging busy. Amen. Pero hindi po tayo hindi po tayo papagod. Hindi po tayo burn out. Yung ating business sa ministry ay pwedeng mag-result po yan ng great joy, kagaya po ni Paul. Amen. Na pagdating ng araw yung ginagawa mo, amen, kung saan ka man nilagay ng ating Panginoon ngayon, anong ministry ka man, saan ka man naroroon, so dapat ma-involve ka. Maging partner ka dyan. Nandiriyan ka para palakasin, para mas maging maganda yung resulta ng ating pong ginagawang misyon.